Gigil na talaga mga kababayan, yung ating mga mamamayang Filipino kay Mau Diggs. Bakit anya Mr. Maravillas? Based kasi mga kababayan sa survey ng Okta Research, 55% sa mga natanong gusto nang isurrender si Digong. Gusto na siyang isurrender. Ipakaladkad na niya yan sa International Criminal Court. Ayan po, ang pinaka-latest na balita ngayon, published by Politico News. Ibigay na si Rody Duterte. 55% of Pinoys back Philippine cooperation with ICC in drug war probe. Ika talaga niya, Mr. Maravillas. Matutuluyan na niyan si si Harry Roque. Masiraan na niya ng bait. Hindi na kasi makatulog si Harry Roque mga kababayan kasi yung amo niya, si Digong mga kababayan, anytime niya pwedeng aristohin ng ICC. Diba? Ayaw maniwala sa sinabi ng ating gobyerno. Wala man anyang ganon. Yan tuloy, sa kakapropaganda mga kababayan ni Harry Roque, yung epekto sa kanila, negatibo tuloy mga kababayan, lalo na nakumbinsi yung mga mamamayang Filipino na kailangan na niyang isurrender si Digong sa ICC. Ayan po, mga kababayan, 59% gusto tayong bumalik na sa ICC as member. 55% sa mga Pinoy, dapat daw na mag-cooperate tayo sa investigasyon ng ICC. Sa mga kababayan. Pero niya Mr. Maravillas na nakarating na sa iyo yung balita na yung Magdalo Group nagpa-survey din. Pasok niya sa top 3 si Digong sa senatorial survey. May nag-share po sa atin ng balita. Ang masama doon sa pa-survey ng Magdalo Group, si Super Ate mga kababayan, pang 11 na lang. Ano nangyari kay Super Ate? Ayan po, pang 11 na lang si Super Ate. Malapit na pong makalabas sa Magic 12. Yan kasi anya Mr. Maravillas. Sa kakadikit niya sa mga Duterte. Pero si Digong top 3. Bakit ganon? Sa bagay noon, top 1 si Digong, 1 and 2. Pero ngayon, bumagsak siya sa top 3. So, bumababa. Pero mas matindi yung latay. Kay Super Ate, mga kababayan. Pang-11 na lang, galing sa pang-4. Bumubulusog na mga kababayan si Super Ate. But before ko ibigay sa inyo yung mga kwentong yan, the full story po, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills, para sa mga Tagalbay, PLDT, etc. Kahit po saan gusto ninyo na mag-travel, kahit saang bansa, pwede na po kayo na magpa-booking online dito sa aming office. Pati sa mga hotels po, may bayad center na rin po kami dito at Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami.
Ito po yung bagong product naming binibenta, Eye Glow Serum. Whitening po siya. O, tingnan niyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. O, before and now. Kanya rin po itong negosyo. Sa mga inquiries po, contact nyo na lang siya sa kanyang FB, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan, pati sa mga pains. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Balikan natin yung ating kwento, mga kababayan, na 55% sa ating mga mamamayang Filipino gusto nang ipakaladkad si si Digong, mga kababayan, sa International Criminal Court. Talaga niya, Mr. Maravillas, na turn off yung mga mamamayang Filipino. Majority na siya po. 55%, oh. Kasi naman na niya, Mr. Maravillas, talagang grabe yung pinagagawa ni Digong. Hindi na lang tumulad sa ibang mga previous leaders natin na after sila na makapaglingkod ng 6 years, na nahimik na po. Nakamasid na lang at hindi sila nagkokomento. Ay, tingnan ninyo si Era po. Hanggat hindi siya tinatanong siguro, pero kahit siguro ayaw na niya na magsalita. Kahit nga po si GMA ngayon, mga kababayan, after na mag-attempt doon sa Congress, na nahimik na po siya. Although, siguro binabantayan pa rin, baka may mga underground. Pero sumumpa na po kay Martin Romualdez ng suporta. Iniwan si iniwan, mga kababayan, si Inday. Ang latest nga ngayon, mga kababayan, all praises siya sa ating Pangulong BBM. Kasi tinulungan po yung kanyang probinsya. Yan Arroyo thanks PBBM for law that will spell progress in Florida Blanca Town. Yan Arroyo gave high praise to President Marcos for helping establish the Pampanga State Agricultural University Florida Blanca Campus in Florida Blanca Town. Kita ninyo si Lugarsi, nananahimik na po kasi hindi umubra yung pagtatangka. Di ba? Si Digong po at saka yung mga aso. Tuta na lang. Pero ang tuta, aso pa. Mga minions na lang. Lalo na si Harimau. Ayawan niyang tumigil sa ganilang mga propaganda at paninira. Kaya naman may daloy yata kay Xi Jinping. Di ba? Pag tumahimik sila, mapuputol yung daloy. Papalapit pa naman, mga kababayan, yung 2025 midterm elections. Kailangan feel na feel po yung kanilang pamimirwisyo. Di ba? Kasi siyempre nakamonitor po yung Beijing. Ano na niya? Pag hindi, pak! Habang namimirwisyo yung mga Chinese militia at Chinese Navy dito po sa West Philippine Sea. Very active na naman po yung mga ulupong. O, di ba? Pero balikan natin itong kwento na 55%, mga kababayan, ay payag na. So sabi dyan, 55% of Filipinos favor cooperation. A recent survey shows a majority of Filipinos support government collaboration with the International Criminal Court.
on the drug war investigation. Geographic variation in support. Support varies regionally. Highest in Balance Luzon at 65%. In lowest in Mindanao at 42%. Mataas pa rin po. Although pinakang mataas dito sa Luzon. Inis na yung mga kababayan natin dito sa Luzon sa pamimirwisyo po nila. Pero tingnan ninyo, mataas pa rin po 42% sa mga taga Mindanao. Gusto na rin isoko si Maudigs sa ICC. Kaya po yung gusto niyang ihiwalay yung Mindanao, wala pong support sa mga taga Mindanao other than kay Harimau, kay Panelo, tapos yung kakarampot mga kababayan na kanyang mga dating opisyal sa kanyang administrasyon. Ganun lang po. Pero yung mga Mindanawan ay ayaw po sa kaisipan ni Digong. Kasi alam nila na panggugulo lang po at wala sa tamang timpla. Epekto yata ng fentanyl. So malamang niya Mr. Maravillas, iyakan na yung mga Duterte. Iyakan po. Itong impact leadership po, talagang ilinagay po ng mga pictures, yung mga nag-iiyakan sila. Sabi rito, marami-rami ata ang magbabayang magiliw nito. Kinakantsawa ng impact leadership po nito, si Bato. Di ba yung statement niya na dapat na niya magbayang magiliw? Yung mga kabataan, so sabi rito, Octa Research Fellow Dr. David Guido says 59% of Filipinos favor the Philippines rejoining the International Criminal Court based on the tugon ng masa. Fourth quarter 2023 National Survey conducted December 10 to 14, 2023. Additionally, 55% of Filipinos believe the Philippine government should cooperate with the ICC in its investigation of drug-related killings during the Duterte administration. Ayan po, malinaw mga kababayan. Kaya yung mga pinagdadaldal po ni Harry Roque, wala man pong popular support yun. Kasi po, self-serving, dapat na niya ilagay in writing na kontra yung ating Pangulong Bongbong. Hindi pa makontento sa mga pronouncement ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipag-cooperate yung ating gobyerno. And because of that, nagiging unpopular tuloy, mga kababayan, yung ating gobyerno ngayon. Nadadamay, mga kababayan, sa mga pinagagawa ng mga Duterte. Ano niya, Mr. Maravillas, yung base? Ito yung sabi dito sa survey. Tingnan ninyo, nagbagsakan tuloy. Net satisfaction ratings of top national officials decreased over the past year based on social weather station survey. Tingnan ninyo, President Ferdinand Marcos Jr., positive 47 na lang, good. Galing sa positive 68, very high in December. Last year, si Inday, mga kababayan, very good pa rin. Positive 61, pero galing siya sa positive 77. Excellent. Bagsak rin. Nadamay. Si Senate President Mig Zubiri, positive 44, good. Galing sa positive 47 in December last year, 2022. Si Speaker Martin Romualdez, positive 28, moderate. Galing sa positive 37 in December 2022. Bumaba po. Net satisfaction ratings of top national officials decreased over the past year. Kita ninyo yung perception ng mga tao. Damay-damay na tuloy. So, balik tayo dito sa ICC. So, sabi dyan, government stands on ICC. Despite public opinion, the Philippine government under President Ferdinand Marcos Jr.
does not recognize the ICC's jurisdiction, citing sovereignty concerns. Ito yung ayaw paniwalaan po ni Harry Roque. Gusto nang diktahan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa dapat na gagawin. Inuutosan na yung ating Pangulo. You see? Dapat anya ganito, ganyan. Dapat anya i-put in writing. Mag-memo. Ganon mga kababayan yung ugali ni Harry Roque. Presidente, utusan mo. Di ba? Yung presidente, yung dapat nagbibigay ng utos, siya yung binigyan ng poder ng ating mamamayang Filipino. Hindi kayo. Di ba? And we trust the wisdom of the president. Lalo na sa tulad ninyo na ang gugulo. Di ba? Kayo yung gawa-gawa ng problema ninyo pagkatapos sisisihin ninyo yung ating administrasyon. Yung ating administrasyon busy po sa mga importanteng dapat na ginagawa para umunlad yung ating bayan pagkatapos wala kayong tigil sa panggugulo sa mga personal ninyong agenda. Yun ang nakakalungkot mga kababayan. Hindi na nga kayo nakakatulong sa pagpaunlad ng ating bansa. Namimirwisyo pa kayo, nanggugulo kayo eh. Harapin ninyo yung problema squarely. I-defend ninyo si Digong sa International Criminal Court. So sabi dyan mga kababayan, Okta Research conducted the non-commissioned survey using face-to-face interviews of 1,200 adults with the national margin of error of plus or minus 3%. President Ferdinand Marcos Jr. in January said the Philippine government does not recognize the ICC's jurisdiction, calling it a threat to our sovereignty. He said investigators from the tribunal can visit the country but they will not receive official assistance. Duterte, for his part, has repeatedly insisted that he will not allow himself to be subjected to trial by the ICC but is willing to face charges in local courts. Tapos sasabihin ninyo, walang isang salita yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Harry Roque the other day, inapakalinaw po na hindi makikipag-cooperate yung ating gobyerno. The same stance. Noong na siyang hinga ng ganyang posisyon ng mainstream media. Walang nagbabago. Kayo sabi ninyo, mga maisog leaders kayo. Ba't hindi ninyo harapin itong kasong ito? Magtatago kayo rito. Yung mga Marcos, si email lang nga. Hinarap yung kanyang kaso doon sa New York. Babae yan, mga kababayan. At tambak na kaso ng mga Marcoses po. Close to 1,000 cases. Pero ito, isa pa lang na kaso, nanginginig na kayo, natataranta kayo, praning na praning ang mga Duterte. Tapos may lakas kayo ng loob na sabihing mga maisog leaders kayo. Tama pa? Ang maisog leader po, yung kayang harapin kahit saan in any forum, yung kanilang mga akusasyon, yung akusasyon laban sa kanila. Yan ang totoong maisog leader. Malibasa niya Mr. Maravillas, ang spiritual advisor, si Pacquiao. Nang sabi, tumakas na daw papuntang China. Di sumunod na kayo doon para at least mabawas-bawasan dito yung problema sa Pilipinas. O ngayon, dito tayo sa next survey po. Yung mga possible senators na ang sabi pwedeng pumasok sa Magic 12 sa 2025 midterm elections. Ayan po, kulelat kakamping. 2 Tulfos, si Digong, Macho Black, lead 2025 senatorial race. Sabi po sa Magdalo survey. Kung ano-ano na lang po na survey group yung lumilitaw pag papalapit yung eleksyon. Nagsarili din na survey yung grupo ng Magdalo. But anyway, nirelease ito sa media, patulan natin mga kababayan. Hindi man natin sinasabi na naniniwala tayo dito sa pa-survey nila. I-treat lang natin ito bilang isang news. Di ba? I-newsman tayo po eh.
Di sino-sino anya Mr. Maravillas yung mga possible na susunod na mga senador. Ayan po, mga kababayan. Number 1 si Erwin Tulfo, 62.4%. Pasok sa pangalawa, si Tito Sen, 54.4%. Si Diggs, number 3, 49.0%. Si Pia Cayetano, number 4, 47.5%. Yung dating posisyon nito, mga kababayan, slot ni Super Ate. Dati si Super Ate naglalaro sa 3-4-5. Number 11 na po dito. Baka niya sinadya naman ng nagmagdalo group. O di ba? Bakit si Diggs po? Kaaway nila si Diggs, number 3. Para niya magmukhang credible yung pasorbe nila. Kailangan na niya na i-rumble natin yung mga pangalan. Number 5 si Ben Tulfo. Dalawa ng Tulfo po. Si Bongo number 6, 41.2%. Si Bong Revilla, 41.1%. Si Pacquiao, pasok sa number 8, 38.7%. Number 9, si Ping Lacson, 37.9%. Si Bato, nahulog sa number 10. Dati, 3-4-5 din ito. 34.6%. Si Super Ate po, ang biggest loser po dito. Amy Marcos, 32.2%. Si Lito Lapid, 32.1%. Malapit na po na lumabas sa Magic 12 si Super Ate. Ipiktuan niya Mr. Maravillas sa pagdikit-dikit niya sa mga Duterte na turn off yung mga Marcos loyalist. What? Malamang mga kababayan. Pagkatapos, pasok tuloy kung halimbawa magdesisyon si Digong, pasok si Digong as senator. Ang worst case scenario, pumasok yung kanyang sinusupport na si Digong, siya yung nawala, si Super Ate. Di wow, pag ganon. O ngayon, yung mga kakampings or politicos allied with Liberal Party o the second Aquino administration had a lackluster showing in the survey with former Senator Francis Pangilinan placing 13th, former Vice President Leni Robredo 16th, former Senate President Franklin Drilon 21st place, followed by former Senator Paulo Benigno Bam Aquino 22nd place. Game show host Willie Revillame appears struggling to convert his popularity into voters' preference, ranking 18th place. Sa kabaga, mga kababayan, ano tingin niyo? Credible tong pasurvey po ng Magdalo? Para niya Mr. Maravillas, nagpapapansin din yung Magdalo para makiusap sa kanila yung mga politikos. May pasurvey na rin. Mga kababayan, malamang yun ang motibo. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating mga kwento ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.